Hello, Friday Outreach volunteers. I'm Teacher Raquel. I'm a gospel sharer for kids in CCF Next Gen. Many of you here have experienced sharing gospel, pero not everyone have experienced the kids. In Next Gen, we officially use the True Color Gospel Track. There are many ways and materials that we can use. But in this video, I'm going to share how to use the Wordless book. I modified this for all ages in Tagalog version as per request ni Tita Mariles. This is for our next outreach in National Children's Hospital. So, before I start, let's quickly recall first our basic approach to our prospect person to share. I will go through the slide quickly, but since this is a recorded video, you may pause and read. So when we approach someone, syempre, we greet them, di ba? So here are some examples that I use. Hi, hello po, magandang hapon po, kumusta po? Next is to introduce yourself. I suggest that we all have a name tag like this. So, you can read this and just pause. And we will move on to the next slide. So next is ask for their names. Next, introduce your intention to share. Example, nais po namin magbahagi ng isang storya or kwento sa inyo, and so on. Then next is to introduce the topic. Ang kwento po na gusto naming ibahagi ay tungkol sa gospel. Narinig niyo na ba ang gospel? So ito naman ang gagamitin nating materials. Ito ay Wordless book. It's a book that does not have any words, only the 5 colors. So what it does is it gives us a tool to share the gospel in all ages. Napakasimple lang niya. So let's begin. At the start, we need to make sure na naiintindihan nila ang meaning ng gospel. So I say it like this. Narinig niyo na ba ang salitang gospel? Ang ibig sabihin ng gospel ay good news. Sabihin mo nga ulit, good news. At magandang balita naman sa Tagalog. Ito ay isang magandang balita tungkol kay Jesus. Meron akong 5 kulay na hawak. Black, red, white, gold, and green. Ang bawat kulay ay may iba't ibang kahulugan. Simulan natin sa kulay itim. Lahat daw tayo ay pinanganak ng ganito. Nakikita ng Panginoon ng ating maitim at makasalanang puso. Ang ibig sabihin ay ako, ikaw, at ang mga magulang natin ay pinanganak na makasalanan. Ano ba ang ibig sabihin ng makasalanan? Ang kasalanan ay mga mali nating ginagawa or mga gawain na dapat hindi natin ginagawa. Example, pagsisinungaling. Diba? Walang nagturo sa iyo magsinungaling, pero nagsisinungaling ka. Wala rin nagturo sa iyo na hindi sumunod sa magulang mo, pero maraming beses hindi mo sinusunod ang magulang mo. Wala rin nagturo sa iyong magalit, pero marunong ka ng magalit. Ang problemang ito ay nanggaling sa loob ng maitim na puso natin. Dahil tayong lahat ay ipinanganak na makasalanan. Ang sabi sa Bible, lahat tayo ay nagkasala at hindi nakaabot sa Diyos Ama. God is holy, meaning ang Diyos lang ang walang kasalanan, pero tayong lahat ay makasalanan. So take note, when I'm sharing the gospel or when you're sharing the gospel, you have to make them lost. That means that they have to admit that they have a dark heart with sin. So before moving to the next color, give them the black paper to represent sin is in them. Katulad nito. Hawakan mo itong kulay itim bago tayo pumunta sa susunod na kulay. Next, ito ang magandang balita. Anong kulay ito? Ito ay simbolo ng dugo ni Jesus Christ. Sabi sa Bible, kapag walang pagbuhos ng dugo, ay walang kapatawaran ng kasalanan. Only perfect blood ang maaaring ibuhos bilang sacrifice.
Si Jesus Christ lang ang nag-iisang taong perfect. Namatay siya sa cross. He died a perfect death on the cross. Pwede naman patayin siyang bitayin. Pwede naman siyang saksakin na lang. Pero kinakailangan na mamatay siya sa cross para dumanak ang kanyang dugo para sa ating kapatawaran. Dahil sa pamamagitan lang nito, tayo ay mapapatawad. Ngayon, kung ang puso natin ay itim katulad ng hawak mo na yan, ito ay mananatiling itim hanggat papasukin natin si Jesus sa ating puso. Kapag pumasok sa puso natin si Jesus, tingnan niyo ang gagawin niya sa atin. Anong kulay ito? Puti or white. Ang sabi sa Bible na ang puso nating itim dulot ng kasalanan ay magiging puting katulad nito. As white as snow. Ito ay isang napakagandang balita, di ba? Meron akong tanong sa inyo. Ilan sa inyo ang nakakaalam na kayo ay nakagawa na ng kasalanan? Or inaamin mo ba na ikaw ay nakagawa na ng kasalanan? Good. Lahat tayo ay nagkasala. Pero, tingnan nyo ang hawak yung kulay. Lahat ng iyong kasalanan, kahit napakarami pa nito, ay kayang gawin ganito kalinis. Gusto mo bang magkaroon ng malinis na puso? Gusto mo bang mapatawad lahat ng iyong kasalanan? Handa ka bang tanggapin si Jesus sa iyong puso? Halika, inaanyayahan kitang magdasal. Noticed I avoided the word punishment and death. We don't know how sensitive the people in the hospital or the parents of the kids or the patients in the hospital. It is better that we are careful. Don't use strong words that will hurt them. So here's the prayer guide. This is just a guide. You can make your own prayer. Congratulations! Anong kulay ito? Gold. Tama. Ito ay simbolo ng Diyos na nasa langit. Ngayon tinanggap mo na si Jesus sa puso mo. Ang kasalanan mo ay nilinis na niya as white as snow. Meron ka ng buhay na walang hanggan. Ang ibig sabihin nito, ikaw ay ganap ng isang anak ng Diyos. Ang pangalan mo ay nakasulat na sa aklat sa langit. At may bahay ka nang nakareserve sa langit. Anong kulay ito? Green. Tama. Ito na ang last na kulay natin. Ito ay nagsisimbolo ng paglago. Nung tinanggap natin si Jesus sa buhay natin, binigyan niya tayo ng banal na spirito or Holy Spirit. Pero ito ay parang isang buto na kailangan diligan upang lumago para maging isang puno. Dapat daw natin palaguin ang ating relasyon sa ating Panginoon. At ito ang ating mga kailangan gawin. Sumunod ka sa akin ha. Una, tayo ay magdasal. Pangalawa, tayo ay magbasa ng Bible. Or manood tayo ng mga Bible stories. Pangatlo, sumama tayo sa simbahan. Para purihin siya. Alam niyo ba nang gustong-gusto ng Diyos na pinupuri siya? At panghuli, maraming taong hindi pa nakakaalam ng magandang balita. Kaya kung may kakilala ka na hindi pa nakakakilala kay Jesus, i-share mo din sa kanya ito. So ulitin natin na, ang una ay magdasal, pangalawa ay magbasa or manood ng Bible stories, pangatlo, pumunta tayo sa simbahan para papurihan siya, at panghuli ay i-share natin ang magandang balita. So, that's the end of our sharing. At the end, you get the black color from them and say that your sins have been forgiven. And you receive Jesus Christ in your heart.
You have a clean new life. You are now a child of God and received eternal life. And you are expected to grow as a child of God. But, of course, the enemy comes to steal, kill, and destroy, and he will tempt you back. So, pag nagkasala lang, magdasal lang agad at mag-confess at humingi ng guidance sa Panginoon. Here's the summary. Black represents our sin or dark, sad problem. Sin separates us from God. Red represents the blood of Jesus. Jesus died on the cross. His blood is the payment for the sins of all people. White represents our clean new life. If you believe that Jesus died to pay for your sins, confess that you are a sinner, you will be forgiven. Gold represents God in heaven. After you receive Jesus, you will be called child of God. You now belong to God's family. Believers will live with God someday in heaven. Green represents growth. As a child of God, you are expected to grow. To grow, you need to practice praying, reading every day, going to church to worship and join a small group, and spread the gospel to others. So ito yung mga gagamitin nating materyales para mag-share ng gospel sa National Children's Hospital. Yung dinemo ko kanina, ito yung Wordless Book. Tapos meron din tayong katangi. Ito yung galing kay Tita Mariles. Pwede natin itong ibigay sa mga bata after natin i-share yung Wordless Book. Maganda itong babasahin. Meron din itong 5 kulay sa likod. In CCF, ito yung ginagamit namin. Ito, hiniram ko lang to sa CCF. Ginagamit namin to pang one-on-one sharing. Ayan. Maganda siya. Okay. Pwede natin itong gamitin sa Saturday. Meron din akong English version. At meron itong small version, katulad nito. Yan. At saka ito. Ako naman, pag nag-share ako sa pang-araw-araw, ang ginagamit ko, yung English version. Dinagdag ko siya dito sa slide. So, after this video, makikita nyo siya. Okay, so that's the end. I'll see you on Saturday. Bye!